Gusto mo bang malaman ang sekreto ng mga successful na tao? Simple lang, pero hindi madali. Ano nga ba ang success? Pero bago yan, ako nga po pala si Lorenzo Binay Manan, isa akong negosyante at ako ang inyong kanego. Ang pagiging success ay hindi pare-parehas para sa lahat. Para sa iba, ito'y tungkol sa pera. Para sa iba, ito'y tungkol sa kaligayahan. At para naman sa akin, ito'y tungkol sa kalayaan. Kalayaan sa paggasta ng pera, kalayaang magdesisyon, kalayaang mag-take action, at kalayaang maging masaya. Kung ano man ang success para sa iyo, ito ang mga hakbang na pwedeng makatulong. Una, mag-set ng goal. I mean yung clear goal. Dapat malinaw sa iyo kung ano ang goal mo. Hindi mo mararating ang kahit ano kung hindi mo alam kung saan ka patungo. Gawa ka ng SMART goal. Yung specific, yung measurable, yung achievable, yung relevant. Lagyan mo rin ng time bound. Pangalawa, disiplina sa maliit na bagay. Sa aking palagay at aking karanasan, ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang. Kung hindi maliliit na hakbang na paulit-ulit. Kahit ang paghiga mo ng maaga at pagtulog ng maaga at isang oras na pagbabawas sa social media ay malaking epekto sa buhay mo. Kahit yung simpleng pagligpit ng higaan mo pagkatapos mong matulog ay malaking epekto niyan sa iyo. Kahit yung pag-exercise mo ng 10 minuto araw-araw ay malaking epekto sa iyong kalusugan. Nung working student pa ako, nagtatrabaho ako bilang barbero. Habang nag-aaral ako ng pagiging seaman o marino. Palagi akong napapasama o nai-invite sa mga inuman. Kaya naman alam ko ang pakiramdam ng saya habang nakikipag-inom. Mga katatawanan, mga kasiyahan, katuwaan, at sobrang masaya. Pero pagkatapos ng saya, eto na ang problema. May hangover na, masakit ang ulo, at puyat. Kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho at pati na rin sa school. Pero nung natutunan ko mag-focus at magplano sa oras, nagulat ako sa resulta. Nagawa ko makatapos sa pag-aaral. Hindi man ako pinalad na maging seaman. Nagawa ko naman ang pangarap ng karamihan ng mga seaman o nagtatrabaho, lalo na sa abroad. Yun na yung pagiging negosyante. Hindi man tayo perfecto, ang kailangan lang mag-take action tayo. Kailangan mo lang mag-start para malaman mo ang mga bagay na dati hindi mo alam. Kailangan na mag-start tayo. Kumbaga, start small, think big, or win big. Pangatlo, humingi ng gabay at tanggapin ang pagkakamali. Lahat ng successful na tao ay may mentor. Kung hindi ka matututo sa iyong pagkakamali, ang tendency nito, uulit-ulitin mo ang parehong pagkakamali. Kaya napakahalaga na meron kang mentor upang mag-guide ka sa tamang way. Pang-apat, surround yourself with the positive people. Ikaw ang average ng 5 taong lagi mong kasama. Halimbawa, lagi mong kasama ang mahilig magsugal. Kung may 5 tao kang kasama na palagi nagsusugal, kahit hindi ka magsusugal, after a week, mataas ang tsansa na magiging magsusugal ka na rin. At kung ikaw naman ay may kasama, mga negosyante, na kahit hindi ka negosyante, hindi magtatagal, maging negosyante ka na. Kaya kung hindi ka pa nakaka-join sa binuo kong grupo, mag-join ka na para mas lalo tayong tumibay at lalo tayong maging matatag. Sa Kanego, marami tayong pwedeng matutunan.
magkakaroon din kayo ng pagkakataong mag-share sa iba kung ano ang mga naging experience niyo. I'm sure marami ka rin ito. Paano sumali? I-search nyo lang Kanigo Groups at pindutin ang join. Ayos ba yun? Kaya kung gusto mo maging successful, simulan mo na ngayon. Ano ang isang habit na babaguhin mo? Paki-comment naman sa comment section sa ibaba. Paki-like and subscribe na rin para sa more life-changing. Ito pong muli ang inyong Kanigo, Lorenzo Binay Manalo. Sama-sama tayong umasenso at ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay palaging sumainyo.